Hello po, isang mapagpalang umaga. Kumusta kayong lahat? At ng ating morning devotion po ngayon ay pinamagatan po, When All Seems Lost. At ang verse po natin ay sa Psalm 22 verse 1. Ang sabi po, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries of anguish. So, sabi po dito sa ating Our Daily Bread, in just 6 months, Gerald's life fell apart. An economic crisis destroyed his business and wealth, while a tragic accident took his son's life. Overcome by shock, his mother had a heart attack and died. His wife went into depression, and his 2 young daughters remained inconsolable. All he could do was echo the words of the psalmist, my God, why have you forsaken me?" in Psalm 22 verse 1. The only thing that kept Gerald going was the hope that God, who raised Jesus to life, would one day deliver him and his family from their pain to an eternal life of joy. It was a hope that God would answer his desperate cries for help. In his despair, like the psalmist David, he determined to trust God in the midst of his suffering. He held on to the hope that God would never deliver. He held on to the hope that God would deliver and save him. Sa verse 4 and verse 5 po yan. Sabi po, in you our ancestors put their trust. They trusted you and you delivered them. To you they cried out and were saved. In you they trusted and were not put to shame. So verses 4 to 5 po ng Psalm 22. The hope sustained Gerald. Over the years, whenever he was asked how he was, he could only say, well, I'm trusting God. God honored that trust, giving Gerald the comfort, strength, and courage to keep going through the years. His family slowly recovered from the crisis, and soon, Gerald welcomed the birth of his first grandchild. His cry is now a testimony of God's faithfulness. I'm no longer asking, why have you forsaken me? God has blessed me. So when it seems there's nothing left, there's still hope. Amen. Praise the Lord. So when all seems lost, so yung dito po sa ating kwento, si Gerald, siya, businessman, mayaman siya, pero nung nagkaroon ng economic crisis, nalugi yung business niya, tapos na aksidente yung anak niya, namatay. And then sa sobrang shock or siguro sa pag grief, namatay naman yung mother niya sa heart attack. So yung asawa niya na depressed, tapos yung mga anak niya, mga dalawang natitira niyang anak, hindi niya makonsole, siguro iyak na iyak, ganyan, dahil dun sa mga nangyari sa kanila na within 6 months yun nangyari lahat-lahat. So, noong time na yun, talagang kinu-question niya ang Diyos na, my God, why have you forsaken me? Maraming beses din sa ating buhay na ganito yung nangyayari sa atin, na parang pakiramdam ba natin, ang dami-dami patong-patong yung pinagdadaanan nating problema. At pakiramdam natin hindi tayo nakikita ng Diyos. Hindi nakikita ng Diyos yung paghihirap natin or pakiramdam natin pinabayaan tayo ng Panginoon. At minsan talagang dumadating tayo sa point na kinu-question natin ang Diyos, bakit ko nararanasan ang lahat ng to? Minsan papatanong ka pa, ano bang ginawa ko para maranasan, para ma-deserve ko itong mga ganitong pangyayari? O ano bang magagawa ko para alisin mo ko sa ganitong sitwasyon? Or magpapa-question tayo kung totoo ba talaga naririnig tayo ng Diyos, yung ganun. Lalo pag ganito ang nangyari sa atin ay mga nawalan tayo ng mahal sa buhay, sunod-sunod yung problema. So ang natira na lang na kumbaga motivation niya is yung hope, na alam niya na ang Diyos na nagbigay sa atin sa Panginoong Hesukristo at binuhay siya mula sa mga patay, one day ay
ano din po tayo, aalis niya din tayo dun sa mga pinagdadaanan nating pain at bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan at puno ng kagalakan. So yun yung pag-asa na pinanghahawakan niya na temporary lang itong pain na nararanasan namin dito. Dito lang yan sa mundo. Someday aalisin yan ng Panginoon. Someday mawawala din itong mga pinagdadaanan namin na sakit. So yun yung pinanghahawakan niya. Ano po? So sabi nga po dito, it was a hope that God would answer his desperate cries for help. So yun yung pinanghahawakan niya. Katulad nga dito sa sa 4 to 5 na sabi po dito, in you our ancestors put their trust. They trusted and you delivered them. To you they cried out and were saved. In you they trusted and were not put to shame. So yun yung pinanghahawakan niya na yung mga ancestors natin, yung mga mananampalataya before us, yung nation na pinili ng Diyos, ang Israel, pag tumatawag sila sa Panginoon, hindi sila binibigo ng Panginoon, So yun yung pinanghahawakan nitong natin dito sa story natin, at yun din yung dapat nating panghawakan, pag dumadating tayo sa ganong point na sobra-sobra yung paghihirap natin, parang unbearable na yung lahat ng nararanasan natin na problema, sunod-sunod na, parang di na natin kakayanin, nagtatanong na tayo na bakit tayo pinabayaan ng Diyos, magtiwala tayo sa faithfulness ng Diyos, magtiwala tayo sa pagmamahal ng Diyos. Kung yung mga anak niya na may mga similar din na pinagdaanan, di ba wala naman tayong pinagdadaanan dito na tayo lang ang nakakaranas. Marami tayong kasama na nakakaranas din ng the same situation, or maraming tao sa mundo na nakakaranas din ng the same situation, So yung panghawakan natin na hope na yung mga tumatawag sa Panginoon, even from the past, yung mga lahat ng tumatawag sa Kanya, hindi niya pinababayaan. So yun din yung panghawakan natin na alam ko hindi ako pababayaan ng Diyos at lagi tayong magtiwala sa Kanyang purpose, sa Kanyang plano sa ating buhay. Maraming beses na hindi nasusunod yung mga gusto natin, hindi nangyayari yung ideal life na pinapangarap natin, katulad niya na sunod-sunod ang problema, parang hindi ka na makaahon. Manampalataya tayo sa plano ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Maniwala tayo na someday He will deliver us at naririnig niya yung ating mga hinaing sa Kanya, Naalala ko sa buhay niya si Naomi sa Book of Ruth, na may kaya sila sa Kanaan, tapos nung nagkaroon ng tagutom, pumunta sila ng Moab. Kasama niya yung buong pamilya niya. So, doon na nakapangasawa yung mga anak niya. Pero namatay doon yung asawa niya, namatay yung dalawa niyang anak. At hindi siya wala nang natitira sa kanya, wala na siyang, hindi pa siya nagkaapo. So, as in, mag-isa na lang siya. Ang sumama lang sa kanya, yung dalawa niyang manugang na mahal din siya, So, though, yung isa, hindi rin siya tumuloy, kasi pinabalik niya dahil sabi nga niya, wala na akong magiging anak para ipaasawa sa inyo, bumalik na kayo sa magulang ninyo. So, yung isa, nung napag-isip-isip niya yun, so bumalik siya sa magulang niya. Pero yung isa, nag-persist talaga siya, si Ruth nga yun. So, sumama siya kay Naomi at sa pamamagitan niya, si Naomi ay naging siyang lola ni King David, sa pamamagitan ng kanyang manugang na si Ruth, na napangasawa ng relative din nila, So, nung bumalik nga sila sa Kanaan, ang sabi niya, wag niyo na akong tawagin Naomi, ang babaeng mapalad. Tawagin niyo akong Mara, ang babaeng sawing palad. Kasi nga, hindi talaga naging maganda yung lahat ng nangyari sa kanya. Nawala yung mga ari-arian nila, namatay yung asawa at mga anak niya. Kumbaga yung manugang na lang niya ang natitira sa kanya, hindi pa niya kadugo, So, makikita natin yung parang lahat na lang din nawala sa kanya. But in the end, nasabi din niya na pinagpala siya ng Diyos, kasi nagkaroon pa siya ng apo sa pamamagitan ng closest relative nila, at
ng manugang niya po. At yun nga yung naging apo niya, yun yung lolo ni King David po. Huwag po tayo mawala ng pag-asa sa mga pinagdadaanan natin po. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Maging dito sa ating story, over the years na ganun yung mga nangyayari sa buhay niya. Pag may nagtatanong sa kanya kung kumusta, ang sinasabi lang niya, nagtitiwala ako sa Diyos. At hindi binigo ng Diyos yung kanyang tiwala na yun. Binigyan siya ng Panginoon ng comfort, strength, and courage na magpatuloy throughout the years. And slowly, nakita niya na nag-recover yung family niya mula sa crisis. Unti-unti silang naka-move on. At nagkaroon pa siya ng apo. So ibig sabihin yung isa sa mga anak niyang naiwan, nagkaasawa at nagkaanak po. So at that time, pinapatutuunan niya yung kabutihan ng Diyos, yung katapatan ng Diyos sa kanya. Po. Hindi na siya nagtatanong na, why have you forsaken me? Ang sinasabi na niya, God blessed me. Pinagpala ako ng Diyos. So katulad nga doon kay Naomi sa Book of Ruth, hindi na siya nagsasabi na pinabayaan siya ng Diyos, na siya ay sawing palad. Po. Ang sinasabi na niya ay siya ay mapalad dahil binigyan pa siya ng panibagong pagkakataon ng Diyos, nagkaroon pa siya ng apo. So, when we feel abandoned, let us cling to the hope that God has given us through Christ's resurrection, po, that we will be delivered one day unto eternal joy. So, kung parang walang pag-asa, po, yung parang depressed tayo, pagtiwala tayo sa Panginoon, manampalataya tayo na pakikinggan niya tayo at aalisin niya tayo dun sa current na situation. Po, yun po yung ating pag-asa. At hindi man tayo magkaroon ng kapahingahan o magandang buhay dito sa lupa, alam natin na pagdating sa langit sa piling ng Diyos, mabubura yun lahat, sulit na sulit. Po, sulit na sulit ang buhay natin sa piling ng Diyos. Walang makakapagkumpara sa kaligayahan na matatamo natin sa piling ng Diyos. Po, kahit yung mga luxury dito sa mundo, lahat ng kasaganaan dito sa mundo, hindi natin maikukumpara sa buhay sa piling ng Diyos sa langit. Po, so I'd rather suffer in this world, kasi maiksi lang naman ang buhay, than suffer for eternity. So mas gugustuhin ko pa na mahirapan ako dito at sa langit ako mapunta, kaysa magpakasasa ako dito, magpakasaya ako dito sa mundo, pero for eternity naman ako maghihirap sa impyerno. So mga kapatid, ano man yung pinagdadaanan natin na situation, po, sa tulong ng Diyos, mapagtatagumpayan din po natin yan. Po, naririnig ng Diyos ang ating panalangin, tapat siya sa kanyang mga pangako, manampalataya tayo at magtiwala sa kanya. So, amen. Maraming salamat. At tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, for your words. Thank you po, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, that when all seems lost, Panginoon, we should keep the hope, Panginoon. We should keep the faith. We should keep trusting you, Panginoon, sa inyong mga plano, sa inyong katapatan sa amin, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa mga lowest moment ng aming buhay, huwag naming makalimutan, Panginoon, yung lahat ng ginawa nyo para sa amin, Panginoon. Help us to remember ang katapatan na ipinakita nyo sa amin mula pa nung una, ang katapatan na pinakita nyo sa ibang mananampalataya at sa bayan na inyong pinili, ang Israel, Panginoon. Help us, Lord, na huwag magpadala sa mga binubulong sa amin ng kaaway na pinabayaan nyo kami, hindi nyo pa kami pinakikinggan, kundi magtiwala kami na mahal nyo kami, Panginoon, at tapat kami sa inyong pangako. And help us to trust in you, Panginoon, that you will deliver us from our sufferings one day. At tulungan nyo po kami, Panginoon, na palagi pong piliin ka. Palaging piliin na makasama ka, Panginoon, kaysa maging masagana sa mundong ito, Panginoon, or maging masarap ang buhay namin dito sa mundong ito. Thank you for this reminder, Lord, and bless this day as well, Panginoon. Pakaingatan niyo po kami, Panginoon. Always remind us, Panginoon, of this blessed hope that we have in you, Panginoon. Pagpalain niyo rin po nawa lahat ng makakasalamuhan namin sa maghapon na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po lahat ng aming hawakan, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Lord. We pray all of this in Jesus' name. Amen.
So maraming salamat po sa pakikinig at panonood mga kapatid. Ingat po tayo sa mga hapon at God bless you all.